Mapagpalang araw po, nandito na naman po tayo sa tahanan ni Ate Merly sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila upang magdala ng magandang balita o salita ng Diyos ang dala kong Biblia. Ito, salita ng Diyos, Bible. Dito tayo ngayon, kasama natin siya at ang kanyang anak. Yan. Hindi ko po, nakikita nyo, ang ganda di ba? Wala namang ginawang pangit ang Diyos eh. Lahat maganda. Kaya huwag na kayong tumutol. Pumangit naman po kaya. Nung malaman, maganda. Kumaya, pumangit. Okay? Dito po sa Biblia po may binabanggit si Apostol Pablo. Siguro, ewan ko lang kung anong masasabi niyo. May mga taong hindi papasok sa langit. Di ba? Di ba kung ngayon mo lang marinig yan, medyo mag-iisip ka, di ba? Sino bang tao ngayon pumasok ng langit? Wala. Halos lahat ng tao ang gusto sa langit. Ang Diyos man gusto niya lahat ng tao pupunta sa langit. Pero pag basahin mo po ang Biblia, paulit-ulit ang binabanggit ng Biblia. Sadyang may hindi papasok sa langit ng mga tao. Okay, magbasa tayo ng mga ilang talata para maintindihan natin. Pero bago tayo bante, siyempre, unahin natin ang panalangin sa Diyos upang siya mag-guide sa atin sa pamagitan ng kanyang espiritu, siya magpatuto sa kaligitnahan natin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita dito sa tahanan ni Ate Merly. Buksan ang mga puso at isip ng bawat isa, kaya din ang mga manonood ng video nito, upang maintindihan po namin ang iyong turot aral sa aming kapakinabangan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa unang Korinto 6, 9, and 10, ayon kay Apostol Pablo, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? O kita nyo? Introduction pa lang. Wala na eh. O, ulitin ko hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Yun nga lang, masasama. Ang tanong, paano yung mabait? Yan. Pwede ba yung mabait? O yung, halimbawa, mayaman ka, marami kang tinulungan ng mga tao, o mapagkawang gawa ka. Yung mga ganun ba? O halimbawa, nagtayo ka ng foundation. Yung bang ganon, pupunta ng langit o hindi pa rin pupunta ng langit? So, bago natin ituloy ito, tingnan natin yung isang sulat ni Pablo. Alam niyo po, yung paggawa ng mabuti, mabuti yan. Bawa, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, mabuti yan. At pagpapalain ka ng Diyos yan. Kasi, nagtanim ka ng mabuti. Pero, ang Biblia po, specific eh. Sa Efeso chapter 2, ang sabi ni Apostol Pablo ay dito po sa 8 and 9. Ang sabi ni Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalagi ang sinuman. Kita nyo? Yan palang kaligtasan, hindi po nakabatay sa mabubuting gawa. Kasi kung ang sasabihin mo sa harap ng Diyos, just in case, pagdating mo sa Diyos, sabihin mo sa Diyos, Diyos ko, marami po akong tinulungan ng mga tao mahihirap. Hindi, ang sabi dito, ulitin natin hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sino man.
Hindi ko mo gumagawa ka ng mabubuting gawa dito sa ibabaw ng mundo sa iyong kapwa-tao. Iyon na yun. Hindi. Kaya sabi ni Pablo, para walang may pagmalaki ang iba. Tama nga naman, baka magmayabang ka pa sa Diyos. Baka sabihin mo, halimbawa, Panginoon, yung nauna nga sa akin, wala, kapitbahay ko yan, wala namang ginawa yan eh. Baka maharing maging ganyan ka. Kaya sinasabi ni Pablo, yung warning niya, hindi dahil sa inyong mabubuting gawa para walang may pagmalaki ang sino man. Okay, balikan natin yung sulat ni Pablo. Sa unang Korinto 6:9 ay, ano ba nakalagay po, no? Binasa natin. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palinlang. Huwag kayong palilinlang. Sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, babae, magnanakaw, sakim, lasengko, mapanlait at mandarambong. Pero sa politiko, maraming mandarambong. Naalala niyo po si dati Pangulong Erap? Oh. Kaya po siya na-impeach dahil mandarambong po siya. Dahil sa laki ng pera pinag-uusapan. Yun ang dahilan kaya siya na-impeach. Oh. Ulit tayo. Hanggang doon lang pala mandarambong. O, kita nyo? Lahat ng tao may reliyon. Walang taong walang reliyon. Walang taong hindi nagsisimba. Kahit ang politiko nagsisimba rin. Pero kita niyo mga politiko natin ngayon, nagkakamal sila ng pera. Ano yan? Pandarambong. Oh. Nag-aral ba? Oo, yung iba nga, abogado pa eh. Pero, yun nga po, hindi ko mo nag-aral ka, titulado ka, kung ano man yung inabot mo sa buhay, eh wala tayong pwedeng ipagmalaki. Pagdating sa kaligtasan, ang kaligtasan po nakabatay lang sa pananampalataya kay Jesus na may kalagit na pagsunod. Di ba? Maliwanag ang sabi ni Pablo. O meron pa tayong babasahin. Sa Galacia naman, ang sabi ni Pablo, ganito naman po nakasulat. Si Pablo din ang nagsalita rito. Sa chapter 5 naman, tignan natin ang kanyang salita. Ang mga taong sumusunod, Galacia 5:19, ang mga taong sumusunod sa nasanang laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na immoralidad, kalaswahan, kahalayan, 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, 31, pagkainggit, paglalasing, mahilig sa kalaswahan at iba pang kasamahan, binabala ko kayo tulad ng ginagawa ko noon. O, nagbababala. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, inulit lang ni Pablo. Pero dito nilagay niya yung salitang binabalahan ko kayo. Hindi pa kapag sa mga kalsada, di ba may mga signboard, karatula. Huwag kayong tatawid dyan. Huwag kayong makakit dyan. May kuryente yan. Hindi po ba ganyan? Hindi pa pabala, pahala-hala sa akin. Reminder. So, itong mga binanggit dito ni Pablo, yan po mga taong reliyoso yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, lahat ng tao may reliyon. May reliyon. Pero sa mga balita na ating napapanood, yung mga taong may reliyon, nakikita niyo po na bubugar sila sa balita sa kanilang mga likong gawain. O, di po ba? Tapos makita niyo sila, nagsisimba sila, magandang bihis. Di ba?
So ano pa sinasabi ni Apostol Pablo? Dito naman sa Colossus, ganito naman ang nakalagay. Sa chapter 3, verse 5. Kaya nga patayin nyo na ang anumang kaya nga patayin nyo na ang anumang kamunduhan na sa inyo. Ang sexual na immoralidad, kalaswahan, pagnanasa, kasakiman, nakutumbas na rin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. 6. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng bagay na ito. Sa verse 7, namuhay din kayo noon ng ganito. Pero, 8, pero, ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng mga ito, galit, puhot, sama ng loob, paninira sa kapwa, yung mga marites, ingat kayo, at mga bastos na pananalita. 9, huwag kayong maging sinungaling sa isa't isa dahil inubad nyo na ang mga dati nyong pagkatao at masamang gawain. Yan. At sinasabi naman ni Pablo rito, dati ganun kayo. Noong hindi pa dumarating si Pablo sa kanila upang mapangaralan sila. Kaya nung napangaralan na sila, nire-remind ni Pablo lang sila na ito ang buhay ninyo noon. Kasi ito madalas mangyari ito po na nang nakita nila nagbago, then later on, tinatagalan, makita nila yung dating gawin, ginagawa. Parang ganyan. Kaya nagre-remind si Pablo. Anong sabi niya? Sa verse 8, pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Sa verse 7 pala, namuhay din kayo noon ng ganito. Noon. Nung wala pa siya. Nung hindi pa sila napangaralan. Pero nung dumating si Pablo, naniwala sila kay Pablo, kaya sabi niya, ubarin na ninyo. Ibig sabihin, yung gawang hindi kayo magmamana sa langit, yun ang ubarin ninyo. Yun ang pinahuhubad ni Pablo, yung ugali natin ganyan o pagkatao natin. Kasi mahirap naman po na halimbawa, sinuko ang buhay mo kay Jesus, sumampalataya ka kay Jesus, pagkatapos yung buhay mo, yun pa rin ang ginagawa mo. Hindi naman po pwede yun. Ang kaharian ng Diyos ay banal lang nakatira dyan. Pero kung hindi ka maging banal, hindi ka makakalapit doon. Halimbawa, tingnan natin yung sulat ni Jesus Christ kay Pablo. Sa chapter 26 ng Gawa. Ito, basahin natin mula sa 12 hanggang 18 lang. Yan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pare. Ang sulat na iyon ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot sa gagawin ko roon. Kasi, tangaling tapat noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakasisilaw na liwanag mula sa langit na mas nakasisilaw pa kaysa araw. 14, napasubasog kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig nagsalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Verse 15, nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. 16, bumangon ka at tumayo. Nagpakita ko sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipapahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo, ipapadala kita sa kanila. 18, para imulat ang kanilang mga mata at dalhin sila sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos.
at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos sa Kanya. O, anong sabi ni Jesus kay Pablo? Pangaralan mo, isusubo kita. Yung mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Yan palang mga taong ganyan, nananatili ang katotohanan, nasa kadiliman pala sila. Kunwari lang, ay sige, basta buhay ko, susuko ko na kay Jesus. Kasi nakakahiya naman kung sasabihin mong hindi ako magbabago. Di ba nakakahiya yun? So para mapis naman yung nangangaral, o sige, susuko ko ng buhay ko. Pero kung ganun pa rin ang buhay mo, anong sabi ni Pablo? Nasa kadiliman pala yan. Nasa kadiliman pala sila. Bakit? Sa 2 Korinto, sabi ni Pablo, sa 4:4, ang sabi niya ay ito, ayaw nilang maniwala. Kahit naririnig na nila yung salita ng Diyos, ayaw nilang maniwala. Meron tayong babasahin mamaya dyan, ha? Tapusin lang natin to. Ayaw nilang maniwala sa mga salita ng Diyos dahil ang kanilang mga hisipan ay binulag ni Satanas na nag-aari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi maintindihan ang salita ng Diyos tungkol sa kapangyarihan ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yun. Yung palang taong sinasabi ni Jesus na pangaralan ni Pablo, sila pala ay mga binulag ni Satanas. Kunwari, sige, sinusuko ko ng buhay ko. Pero dahil sa doon siya kumikita, hindi totoo yun. Yun pala yung mga binulag ni Satanas. Mga binulag ni Satanas. Na ang naghahari dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi ni Pablo, maliwanag. Diyos ng kasamaan si Satanas. Ibinubuyo niya ang tao sa masama. Tingnan niyo. Ganyan pala. Kaya minsan may nagtanong kay Jesus. Ano sabi niya? Eh, nakakakita kami ah. Pero sabi, hindi, bulag kayo. Tingnan natin doon sa sulat niya. Dito sa, ito, sa chapter 9 ng 1. Ganito nakasulat. Yung mga marites ito eh. Meron kausap si Jesus, nakikinig pala sila. Bigla sila sumabat. Ang sabi rito, narinig ito ng ilang pariseo naroon at nagtanong sila. Isipin nyo. Halimbawa, nag-uusap kami dalawa ni Jesus, may ibang tao. Yung nag-uusap kami ni Jesus, bigla sumabat. Oh, ito, narinig ito ng ilang pariseo o narinigan. Kasi may kausap si Jesus. Narinig ito ng ilang pariseo naroon, nagtanong sila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? 41, sumagot si Jesus, kung inamin nyo na mga bulag kayo, sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi nyo, hindi kayo bulag, may kasalanan pa rin kayo. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yun ang pinag-uusapan dito. Pag narinig mo, pero hindi mo ginagawa, ang sabi ni Jesus, bulag kayo. Hindi sila bulag na literal ha. Bulag sila, spiritual blindness, o bulag sila sa espiritu. Yan. Kaya yung mga nakakarinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa, yan, spiritual blindness. Kaya yung mga sa ating lipunan ngayon, kunwari nagsisimba,
Tapos, nabalita mo sa balita, kumita sila ng ganito, ng ganyan, sa pamamagitan ng mga project-project. Yan ang mga spiritual blindness. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, na hindi kayo magmamana ng kaharian ng langit o hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos sa langit. Wala bang mga reliyon yan? Meron. May pananampalataya? Meron. Pero bakit ganon? Alam niyo po, sa yaman ng Pilipinas, kung gamitin lang talagang resources ng Pilipinas sa tama, ay maulad ang Pilipinas ha. Wala sanang mga taong hirap na hirap. Hindi eh. Habang pinapaulad ang Pilipinas, pinagsasamantalaan naman ng mga iba dahil sa politika. Dahil sa, ay, kaibigan ko yan, kaibigan ko ito. Parang ganun ba? May utang na loob sa akin yan, may utang na loob ganito. Hindi eh. Kaya, sinasabi ni Pablo, yung masasama. Kaya habang tayo nabubuhay, kaibigan, ano lang dapat natin gawin? Sumunod tayo sa Panginoon. Huwag niyo ipagyabang, halimbawa. O sige, just in case natapos ang termino mo, meron kang ginawa, pero walang nalaman. Perfect crime. Tumulong ka pa. Eh sa Diyos kaya lulusot ka? Siyempre hindi ka lulusot sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Lahat ng gawa ng tao, alam ng Diyos kasi nakalista yan sa listahan ng libro sa langit. Kaya wala tayong kawala. Kumbaga sa eskwela, alam ng teacher kung sino yung pala absent. Alam ng teacher kung sino yung mahilig sa cutting class. Alam ng teacher kung sino yung walang assignment. Lahat yan nakalista yan eh. O, diba? Ganyan din po sa Panginoon Diyos. Ang lahat ng ating ginawa pa nakalista rin po sa aklat ng buhay. So, doon sa langit. Kumbaga, wala tayong takasikan. Kaya hanggat nandito tayo sa lupa, anong dapat natin gawin? Sumunod po tayo sa Panginoon Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, naalala niyo sinabi niya yung Lord's Prayer, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa hanggang langit. Yun. Sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya binanggit ni Pablo, nung nalaman mo mali pala yung ginagawa mo, at isa ka sa mga nakasulat doon, hindi baguhin mo na, kaibigan. Baguhin mo. Eh bakit? Eh nabanggit na nga eh. Hindi ba? Dapat ganun tayo. Pagdating po sa pananampalataya, medyo ingat-ingat tayo. Hindi pa mumisimbahan ka, malaki ang simbahan mo, sikat ang simbahan mo. Hindi ganun. Hindi pinag-uusapan dito ang simbahan. Ang pinag-uusapan, ang mga tao. Kaya ingat po tayo sa ating mga buhay, lalo na ngayong panahon na ito. Araw-araw po pahirap ang buhay. Eh bakit po pahirap ang buhay? Eh siyempre lumalaki ang populasyon natin eh. Habang lumalaki ang populasyon, talagang umihirap talaga. Po, salamat Panginoon Diyos sa ipagtuturo sa amin, na niliwanag mo sa amin, na may mga taong hindi papasok sa kaharian ng langit. At kung ang tao bago siya abutan ng kamatayan, makapag-repent, makapagsisi sa kanyang kasalanan, kaya na sinabi ng Panginoong Yesus, magsisi kayo at talikuran ang inyong masamang gawa. Kaya hanggat nabubuhay po ang tao, meron po sila pagkakataon na magbago sa tulong mo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.
kayong mga nakikinig ng video. Bumabasa lang po tayo ng Biblia, hindi tayo bumabasa ng comics o magazine. Biblia po ito, salita ng Diyos, Biblia. Yan. Sana meron kayong natutunan. Mahirap naman kung kahit isang talata lang o isang words lang, walang maiwan sa inyo. Dapat po, kahit maliit na salita ng Diyos, kung yun ay para sa iyo, gawin mo. Dito na lang, dito tayo sa bahay ni Ate Merly. O, minsan para makita nyo po sila. Ayan, o. Baka akala nyo, wala tayong kasama, meron. So hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyong lahat. Lagi po kayong manalangin. Mainit ang panahon ngayon. Kahit po bumabagyo-bagyo. At totoo, nasa El Nino pa tayo. Hanggang first quarter ng 2027 yan. Kala nyo, kung bumibagyo, lumalamig. Hindi ba nyo napapansin? After ng ulan, anong pakiramdam nyo? Hindi ba mainit? Mainit na. Kasi hanggang first quarter. Then after that, sabi ng Pag-asa, La Nina naman. Sige po. Bye-bye.